Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kahit anong ilap ng isang minamahal, pipilitin itong gawin ang lahat ng paraan mapasa kanya lamang ulit ito. Atin pong tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamanggatang Mahal Pa Rin Kita. Kailangan niyang matiyak ang damdamin sa kanya ni Alexis once and for all. If she finds out that he is still in love with her, she will do everything to win him back. Even she failed before, she will try again. Kaya pinuntahan niya si Aloha. Kinausap niya ito ng masinsinan. Ngunit bago siya tumuloy sa silid nito, tiniyak muna niya na maayos ang kalagayan nito. She found out that she is scheduled for a heart operation the next day. Aloha was alone when she entered the room. Alam niyang natatandaan siya nito, kaya hindi niya na ipinakilala ang sarili. Hi, bati niya sa babae. Hi, sagot naman ito sa kanya. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman. Alam ko kung ano ang pinunta mo dito. Si Alexis, diba? Marahan siyang tumango. Mapait na ngumiti ang babae. Huwag kang mag-alala. He is yours. Nandito lang siya para palakasin ang loob ko. Hindi ko siya aagawin sa'yo kahit iyon ang gusto kong gawin. Hindi inaasahan ni Donna ang kaprangkahan ng kausap. Noong una ang akala niya ay isa itong mahinghin at mahinang babae. She was wrong. Kasing prangka din pala niya ito. Inaamin kong gusto ko si Alexis Miss Bustamante. He's a good guy and he makes me strong. Hindi siya mahirap mahalin. Kaya lang ay alam ko naman na may iba nang nagmamay-ari ng kanyang puso. He has been in love with a woman who ran away from him. Mapaklang wika nito. I have my reason, Aloha. Yes, I know who I am to judge you. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung bakit mo iyon nagawa sa kanya. But you know what? It's the biggest mistake you ever done. Hindi mo siya dapat sinaktan. I know that, Aloha, but I won't give up. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. You should, dahil kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, talagang aagawin ko siya sa'yo. Thanks for the warning anyway. Don't mention it. Donna waited patiently outside the hospital. Ang sabi sa kanya ni Aloha ay sa mga ganong oras dumarating si Alexis. She and Aloha had a woman-to-woman talk. They made an agreement. Aloha challenged her. It was a challenge she cannot refuse. Baka isipin pa nitong natatakot siya. She is a proud woman, kaya hindi siya papayag na masabihan siyang duwag. Kaya tinanggap niya ang hamon ni Aloha. She has a week to do what she has to do. Kapag hindi pa rin niya nakumbinsi si Alexis na ituloy ang pagpapakasal nila, she has to let him go. Kailangan niyang tanggapin na talagang ayaw na nito sa kanya. Hindi naglipat ang oras ay nakita niya si Alexis na bumaba ng sasakyan. Dali-dali siyang umibis ng kotse at sinalubong ang lalaki. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Alexis, what do you want me to do para muli mo kong mahalin? She asked with urgency. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Alexis sa tinuruan niya. Tila bigla itong nagluhan sa kinikilos niya. Alexis, I need you, sabi niya. Donna, lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo, sabi nito sa malamig na tinig. I want you back. This is not the right place for that. Saka na lang tayo mag-usap. No, Alexis, I need to hear it now. Don't you love me anymore? Marahas na napabuntong hininga si Alexis, sabay tingin sa kanya ng matiim. Hinahanap niya sa mga mata nito ang damdaming madalas niyang makita noon sa tuwing tititigan siya nito, ngunit hindi niya iyon makita. Have you stopped loving me, Alexis? Nasasaktang tanong niya. Hinihintay na ako ni Aloha, pag-iwas nito. Mas mahalaga na ba ngayon si Aloha kaysa sa akin? Sa halip na sumagot ay iniwan siya nito. Magkahalong inis at sakit ang nararamdaman niya. Naiinis sa sarili dahil pride pa rin ang pinaiiral niya. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang ginawa niya para suyuin ang dating nobyo.
Nasasaktan naman siya dahil sa paulit-ulit na pambabaliwala sa kanya ni Alexis. Parang sinasadya talaga nito na pahirapan siya. But I won't give up, Alexis. Hindi ako papayag na mapunta ka kay Aloha. Ako ang mahal mo, kaya dapat lang na ako ang piliin mo. Mariing turan niya. Isang magandang paraan ang naisip ni Donna para makapag-usap sila ng masinsina ni Alexis. Kinausap niya si Christine para maisagawa niya ang balak niya. Tinulungan naman siya nitong mapapunta si Alexis sa bahay niya. Yaman din lang at hindi siya kinakausap ng binata ng maayos, walang masama kung tatakutin niya ito. Kapag dumating ito, ang ibig sabihin ay mahalaga pa rin siya sa lalaki. Iyon lamang naman ang gusto niyang masiguro para magkaroon siya ng lakas ng loob na patuloy itong ipaglaban. She cooked his favorite dishes. Isang masarap na hapunan ang inihanda niya para sa lalaki. A romantic dinner by candlelight. When everything was set, she checked the small box in her pocket. Alexis arrived at 7. Tila humahangos pa nga ito. Sinadya niyang iwan ng nakabukas ang front door para hindi ito kumatok. Pinatay niya ang ilaw sa kusina. Mag-isa lang siya sa bahay dahil sinundo ni Christine si Alvin kanina. Hindi siya sumagot nang marinig niya ang pagtawag nito. Hinintay niyang pumasok ito sa kusina. "Donna," he whispered when he found her sitting in the candlelight room. "Hi Alexis," bati niya sa lalaki. "Join me." Kitang-kita niya ang pagkunot ng noo nito. Alam ni Donna na kailangan niyang magpaliwanag. "Wala akong sakit kagaya ng sinabi ni Christine sa'yo. Pasensya ka na kung kailangan kong magsinungaling para mapilit kitang pumunta dito." Napapahiyang pag-amin niya. "Alam mo bang nag-aalala ako sa iyo ng husto? I'm sorry. Ito na lang kasi ang naisip kong paraan para makuha ang atensyon mo. Pero inaamin kong noong una ay nag-aalala ako na baka hindi ka makarating dahil alam kong katatapos lang ng operasyon ni Aloha. Still I hope na may natitira pang malasakit sa akin kaya heto ako, heto ka. I'm glad you could come, Alexis." Sandaling hindi nagsalita ang lalaki. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Kapag kuwan ay maras itong bumuga ng hangin at tahimik na naupo. "Thank you," nasisiyahang wika niya. Ang akala niya ay iiwan na naman siya nito. Nanatili itong tahimik. Hinayaan lamang niya ito. Alam niyang kailangan niyang magpasensya dahil siya ang nanunuyo. "Hindi ka na sana nag-abala pa," ang sabi nito sa kanya. "Hayaan mo na ako. Gusto ko kasing maramdaman mo ang sincerity ko. Kailangan kong bumalik agad sa ospital. Baka magising si Aloha. Talagang hindi mo maiwan si Aloha. Higit niyang kailangan ng kaibigan ngayon. Later, kumain ka muna. Inahanda ko lahat ng ito para sa'yo." He put some food into his plate to her delight. Maya-maya lang ay kumakain sila. She was happy that Alexis seems to enjoy the food she prepared. Talagang bumili pa siya ng recipe book para maging perfect ang lahat. After the main course, she served the dessert. Then she poured some wine into his glass. "Babalik pa ako sa ospital," paalala nito sa kanya. "Just a little, the night is young." Pinaunlakan siya nito. "You know what? Hindi pa rin ako naniniwala na hindi mo na ako mahal, Alexis," sabi niya maya-maya. "You left me and let our baby die," he said with hint of bitterness in his tone. "Sinabi ko na ang reason ko kung bakit ako umalis. About the baby, hindi ko sinasadyang mawala siya. It was an accident. You have to forgive me, Alexis. Nasaktan din ako." Paliwanag niya at muling lumamlam ang mga mata. "Alvin needs a father at ikaw lang ang gusto ko. Please accept me again. You keep saying you're sorry. Pero hindi mo lang naman ako isang beses iniwan. Nang puntahan kita sa Hong Kong, I was ready to forgive you. But you left me again without telling me why. Natakot ako sa panunumbat mo. Alam ko kasi na nasaktan ka ng husto dahil sa pagkawala ng baby natin. Natakot ako na baka parusahan mo ako. Duwag ka kung ganun. Yes, duwag nga siguro ako, Alexis. But everything has changed when I saw you again here in Chicago. I realized that I can't just let you go.
Akala ko ay kaya kitang kalimutan, kaya bumalik ako dito sa Chicago. Pagkatapos mo kong tanggihan sa Pilipinas, but I was wrong. Nang makita ko kayong magkasama ni Aloha at makita ko ang malaki mong pag-aalala sa kanya, nalaman kong hindi pala kita kayang i-give up. I want you in my life, Alexis. Kagaya ng sinabi ko, I want to settle down. Pero hindi mo pa rin kayang manatili sa Pilipinas. You still choose to live in a foreign land. Kaya kong manatili sa Pilipinas kung iyon ang gusto mo. Kahit saan, basta kasama kita, Alexis. It easier said than done. Kahit paano ay kilala na kita. You love to travel at hindi siguro iyon mawawala sa'yo. Malamig na tura nito. Give me a chance, Alexis. Iyon lang naman ang hinihingi ko. Pagkakataon na mapatunayan ko sa'yo, kaya ko ring isakripisyo ang gusto ko para sa lalaking mahal ko, and that's you. Wala siyang nakuhang sagot, batid ni Donna na iyon na ang tamang pagkakataon para gawin niya ang dapat niyang gawin. Huminga muna siya ng malalim para palakasin ang loob bago niya kinuha ang maliit na box sa pocket na suot niyang cardigan. Alexis, I have never proposed to a man before and I have never imagined myself in this situation. But I think this is my last resort, nananantyang wika niya. Napamaang si Alexis, lalo na nang buksan niya ang kahita at tumambad sa paningin niya ang isang engagement ring. Will you marry me, Alexis? Puno ng pag-asam ang mga matang sambit niya. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Matiim ang anyong tumingin ito sa mga mukha niya. Kapag kuwan ay napailing. You never cease to amaze me, Donna. Wika nitong muling tinungga ang laman ng wine glass nito. I told you, I will do anything to win you back. Nangingiti muli itong nagsali ng alak. Ang mabuti pa ay uminom na lang tayo, sabi nito. Alexis, inagaw nito ang kahita sa kamay niya at pinatong sa mesa. Kapag kuwan ay bigla na lamang siya nitong hinalikan ng mariin at nang pakawalan nito ang kanyang labi ay nakangiti na ito sa kanya. Sa matinding pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita. Alexis kissed her again. Mas matagal, mas maalab. Sapat upang ganap niyang maunawaan ang lahat. Alexis has forgiven her. I still love you, Donna. Sambit nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Sa matinding kasiyahan ay napaluha siya. Ikinulong siya nito sa isang mahigpit na yakap. Pagkatapos ay muling naghinang ang kanilang mga labi. Naunang bumalik ng Pilipinas si Donna. May tiwala na siya ngayon sa nobyo. Hindi na siya masyadong nagseselos. Alam kasi niya na hindi na ito maaagaw ni Aloha sa kanya. Dumating naman ito bago pumasok ang buwan ng March. Pagkaraan ng ilang buwan ay kinasal naman sila ni Alexis. Siya na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga sandaling iyon.